Tayo po lahat ay tumayo at buksan po muli natin ang ating Biblia sa Lumang Tipan, sa aklat po ni Isaias. Sa propesiya po ni Isaiah, ang kabanata po ay 53, ang talata po ay verse 3 to 5. Isaiah chapter 53 verses 3 to 5. Since tatlong talata lamang po siya ay basahin na po natin ng sabay-sabay sa English Standard Version. Isaiah 53 verses 3 to 5. Kung nariyan na po kayo ay samahan niyo po ako sa pagbabasa. Verse 3, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. As men hide their faces, He was despised, and we esteem Him not. Verse 4, Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Verse 5, But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa pagkabasa po ng iyong salita. Hinihingi po namin patuloy, O Diyos, ang karunungan at kaunawaan, maging ang pagkilos niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo po ang bawat isa. Marami po sa atin ay pinanganak dito mismo sa bansang ito, sa Pilipinas na po. Alam po, meron po bang pinanganak dito abroad? Yung mga anak ni Sister Karen, ano po. Pero, and then, bumalik naman din po kayo sa Pinas o sa Pilipinas. Kaya marami po sa atin ay pinanganak po sa Pilipinas na namulat na po ang ating kamalayan sa tradisyon ng Kapaskuhan o ng Christmas. Kung atin pong susuriin sa Biblia, ay wala naman po talagang wala pong eksaktong date na kung saan ay sinabi na pinanganak ang Panginoong Kristo. In fact, masyado pong malamig sa Middle East ang December upang maging posible na ang Panginoong Kristo ay pinanganak na mga ganong panahon. Kasi kung pag-aaralan natin sa Lucas, ang Lucas po ang pinakadetalyado pagdating sa kapanganakan ng Panginoong Kristo. May census na naganap at ang mga tao kailangan bumalik sa kanilang bayan at doon magpatala. That is why si Joseph and si Mary, they traveled very far, no? Dahil bumalik sila sa lupang saan sila pinanganak, dahil doon sila magpaparehistro. And hindi po ito maaring Disyembre. Dahil napakalamig po doon, at pwedeng ikamatay ng tao ang sobrang lamig na paglalakbay. And even sa Luke din po natin makikita yung mga shepherds on the field. They're tending to the flock. Nag-aalaga sila ng mga tinatawag na mga tupa ng gabi. Nasa outdoor sila. It is too cold para sila ay lumabas at pwede nilang ikamatay yon. So probably, in all probability po, malaki ang chance na hindi po December talaga pinanganak ang Panginoong Jesus. It could be February to March. Mga ganyang panahon po, no? Pero naging tradisyon na natin eh. Ito na yung kinamulatan natin eh. Kung titingnan natin, ito ay dulot din ng impluensya ng West. No? Ng mga Espanyol, ng mga Amerikano. Kaya meron tayong pagdiriwang ng Pasko. And in the Bible, hindi pininpoint sa Scripture what is the date, even the time, ng tinatawag nating kapanganakan ng Panginoong Kristo. Pero kung babasahin din naman po natin ang Biblia, hindi po ipinagbawal na alalahanin natin ang kanyang kapanganakan. Wala din naman pagbabawal na ganon. On the other side, wala din naman pong iniuutos na ipagdiwang natin ito. Kaya saan po papasok tayo ngayon? Meron po tinatawag na Christian liberty and liberty of conscience. Bahagi po yan ng confession of faith natin. May mga bagay po sa Biblia na hindi iniutos ng Panginoon at di din naman ipinagbawal na pwede po nating gamitan ng tinatawag na karunungan. So, ito po ang stand natin dito. Hindi natin pinagbabawal.
na tayo ay magkaroon ng pagdiriwang. Ngunit hindi din naman natin iniutos na kailangang ipagdiwang. So, halimbawa po, sa amin po, personally, sa aming tahanan, maganda pong ideya na alalahanin ang kapanganakan ng Panginoong Kristo, pero hindi na kami nagsasabit ng parol, hindi na kami naglalagay ng Christmas light o ng Christmas tree. Hindi ko po sinabing gawin niyo yon, dahil kung ito po ay bagay na ikinagagalak po ninyo, gawin ninyo. Pero sa amin, hindi na namin po ginagawa yon. We focus on the meaning of the birth of Christ. Itinuturo po sa mga bata, at kung, halimbawa, for example, may mga nagbibigay na ninong at ninang ng regalo, di tanggapin, no? Pero sa amin po, hindi po namin ito ginagawang tinatawag na tradisyon lamang. Mas sineselebrate po namin yung kahulugan ng tinatawag natin na Kapaskuhan na kinalakihan na natin dito sa ating bansa. That is why, mapapansin nyo din throughout the years, sa reformasyon ng ating church, dati, marami tayong mga display dito ng Christmas, no? Pero tinanggal na natin kasi hindi importante yon. Ang importante ay nauunawaan natin yung pong diwa ng selebrasyon na ito. Kaya nga po ngayong umaga ay napili natin na magbasa o mangaral mula po sa propesiya ni Isaiah patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kasi even as Christians, may danger pa din po na tayo ay kainin ng sistema ng tinatawag natin na tradisyon, ang komersyalismo ng tradisyon na ito, na kung saan natutuon na lang po sa mga material na bagay yung tinatawag po natin na pag-alaala ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya po yung ating text is from Isaiah 53 verse 3 to 5. And this is pertaining po sa story of the birth of Christ, yung padating po na Mesiyas at ang kanyang kapanganakan. And kanina po, kumanta tayo, Hark the Herald Angels Sing. No? Napaka-festive. Ano po? Napakasaya. Kasi malimit talaga ipinapresent ang Christmas o yung pong tinatawag na tradisyon ng pag-alaala ng kapanganakan ng Panginoon nang may kasiyahan. No? Pero alam niyo po, maaari itong kasiyahan ito ay maging superficial lamang. Surface level lamang. Mababaw. No? Kasi bakit masaya pag Christmas? Kasi ang ganda ng kulay ng mga Christmas light. Kasi ang ganda noong Christmas tree. Kasi may regalo. Kasi may Christmas bonus. Kasi mayroong kung ano-ano na mga bagay na ito. Pero kung yan ang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, mababaw po yan. Yan ay nasa ibabaw lamang. No? Ang tunay po na kasiyahan na dulot ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay mauunawaan lamang natin kung alam natin kung bakit siya ipinanganak. Which is, para magdusa. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay presented to us as masaya, which is tama naman. Pero hindi natin maintindihan ng tunay na kasiyahan ng diwa ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo kung hindi natin alam yung malungkot na layunin kung bakit siya ipinanganak. At yun ay upang siya ay magdusa. Kaya nga po yung pamagat ng ating sermon po sa umagang ito is the birth of the suffering Savior. Ang kapanganakan ng tinatawag po nating tagapagligtas na magdurusa. Ayoko po maging negative. Hindi ako isang tao na pessimistic, no? O negatibo. Ngunit hindi natin maiintindihan talaga ang tunay na kagalakan, kapayapaan, pag-asa ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo kung hindi natin alam yung layunin kung bakit siya ipinanganak. At yun ay upang magdusa. And one of the most clearest prophetic passages that points to the mission of Jesus is found in Isaiah 53. Napakalinaw po ng Isaiah 53 na kung saan ito yung talata na tumuturo sa tunay na layunin bakit ipapanganak ang isang tagapagligtas sa katawan ng Panginoong Hesukristo. And this was written, centuries before Jesus was born. Napakatagal na panahon na ito'y naipropesiya na bakit siya ipapanganak. At yun po ang dahilan ay upang siya ay magdusang tagapagligtas natin. At ito po yung napaka-vivid description o napakalinaw, napaka-graphic
kung anong dadanasin ng Panginoong Jesucristo. Yun yung layunin ng kanyang kapanganakan. At tatlong bagay po yung makikita natin in Isaiah 53 verse 3 to 5 na dapat po nating pagbulay-bulayan, na dapat po nating balikan upang lumalim. No? Hindi maging mababaw yung dahilan kung bakit tayo nagsa-celebrate ng tinatawag na Kapaskuhan, no? O yung tinatawag na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ang tatlong bagay pong ito ay hindi upang palungkutin po kayo, kundi para palalimin ang inyong kagalakan. Ang mababaw po kasi na kasiyahan, usually, ang pundasyon niyan ay mga pansamantala at material na bagay lamang. Ngunit ang katotohanan, malungkot man. Imagine nyo to, lalo yung mga may anak. No? Alam mo, paano kung alam mo na yung anak mo ipapanganak para magdusa lamang? Hindi po ba napakalungkot nun? Pero sa kabila po ng kalungkutan na iyon ay mayroong pong tunay na kagalakan na magmumula. At tatlong bagay po. Jesus was born to suffer our rejection. Si Kristo ay ipinanganak upang pagdusahan ang ating pagtakwil. Jesus was born to suffer our sorrows. Ang Panginoong Hesus po ay pinanganak upang pagdusahan ang ating mga dalamhati. And Jesus was born to suffer our death. Ang Panginoong Hesus po ay pinanganak upang pagdusahan ang ating kamatayan. Verse 3, umpisahan po natin. Jesus was born to suffer our rejection. Isaiah 53 verse 3, napakalinaw po. Basahin ko po muli. He was despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Jesus was born to suffer our rejection. He was despised, kinamuhian, and rejected, itinakwil. Ang unang-unang talata po na ating makikita dito ay pinatutungkulan yung pagtakwil na dapat sa atin. Ngunit siya ang nagdusa nito. Napakabigat po na katotohanan na ang tagapagligtas mismo pag dumating ay hindi siya bukas palad na tatanggapin ng lahat. Sa halip, siya po will be despised and rejected. Pamumuhian at itatakwil. Sa atin po, parang medyo hindi natin lubusang makita yung impact nito eh. Kasi bakit? Kilala natin ang Panginoong Kristo, tanggap na tanggap siya, especially pag Christmas. No? Pero sa konteksto po ng mga tinatawag natin na bayan, saan siya pinanganak, sa bayan ng Israel, doon po naranasan niya yung tinatawag na pagtakwil sa kanya. Ang katotohanan po ng pagtakwil sa Panginoong Kristo ay matagal nang ipinopropesiya ni Isaias at nangyari yan sa kanyang buhay sa mundong ito nang siya ay lumakad. Pansinin niyo po, ang storya ng kapanganakan ng Panginoong Kristo, makikita natin sa kapanganakan niya pa lang, andun na yung pagtakwil. Saan siya pinanganak? Sa tinatawag na ulbo. Yung ulbo kasi, yung kulungan ng, ng baboy, ng hayop. O yung tinatawag po natin na stable. O yung tinatawag na quadra. No? Sa kabayo naman yon. Ibig sabihin, punto po, ito po ay kung saan nananatili yung mga hayop. At saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Kainan yon ng napaka-unsanitary. Imagine, panganak ka na amoy dumi ng baka, dumi ng baboy, ipot ng manok. Imagine nyo lang, doon ka ipanganak sa lugar na yon. Bakit? Kasi walang tumanggap sa mag-asawa dahil nga census. No? Puno yung mga tinatawag nating homestay o mga inn. Dahil marami yung tinatawag na influx o yung surge ng mga tao na galing sa ibang lugar at biglang nangupahan sa lugar na yun dahil magkakaroon nga ng census. And ito nga yung kaganapan, I believe na hindi ito yung aksidente, talagang doon pa lang ipinakita na itinatakwil ang Panginoong Jesucristo dahil wala siyang matuluyan saan ipapanganak siya. Umpisa pa lang ng buhay ng Panginoong Jesucristo ay siya po ay itinatakwil na. At hindi lamang po yun ang kanyang naranasan. No? Hindi lamang po yun ang kanyang naranasan na tinatawag nating pagtakwil. Nung siya po ay nagmiministeryo, siya itinakwil sa kanyang lugar sa Nazaret.
Di ba kaya nga may talata na mahirap maging patotoo sa iyong sariling lugar. At siya itinakwil to the point na siya ay ihuhulog sa bangin. Dahil binasa niya yung teksto from Isaiah at kinaklaim niya na siya yon, ihuhulog siya sa bangin. Andun yung pagtakwil sa kanya. At tandaan niyo po, ang Panginoong Jesucristo, nagpunta siya dito, nagpakain, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, at ano-ano pong klaseng pagdilingkod ang ginawa niya sa bayan ng Israel. Ngunit sa araw po ng kanyang paglilitis, itinakwil siya ng bayan ng Israel. At ang pinili ay si Barabas, na isang pusakal na kriminal. Imbes na siya po yung piliin dahil sa kanyang ginawa na kabutihan sa bayan ng Israel, rejection yung kanyang natanggap. Dahil si Barabas yung pinalaya. At alam niyo sino si Barabas? Tayong lahat yun. Yung hindi karapat-dapat ay napawalang salat na kalaya dahil sa yung karapat-dapat ay pinarusahan at ibinigay ang kanyang buhay. And he was rejected. Hindi siya tinanggap ng bayan ng Israel. At ito yung pinakamasakit sa lahat ng rejection. After 3.5 years na ininvest ni Jesus yung buhay niya sa kanyang mga disipulo, siya na-condemned na mamatay sa krus ng Kalbaryo, iniwan siya lahat ng kanyang disipulo. The closer he gets to the cross, ay unti-unti na nabawasan yung sumusunod sa kanya. At yung rejection ng tinatawag natin ng mga disipulo na ininvest niya yung buhay niya, ay naranasan niyo po. At hindi lamang yon, and the greatest rejection na pinagdusahan ng Panginoong Jesucristo that's supposed to be, tayo ang makaranas nun. Yung pagtakwil na ito is on the cross. That time po na tinatawag niya ang kanyang Ama sa langit, itinakwil siya. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Itinakwil siya. Imagine from eternity past, ay hindi nagkaroon ng tinatawag na paghihiwalay ang Father at ang Son. And yet on the cross, He was rejected by His Heavenly Father. Bakit? Kasi ang ating Ama na nasa langit ay banal na Diyos. Hindi man lang nga niya matignan ang kasalanan. Pero dahil sa ang kasalanan ay nakapataw, kasalanan nating lahat ay nakapatong sa Panginoong Jesucristo at that time, doon niya naranasan yung greatest rejection in his life that could be na dapat sa atin. On the day of judgment, tayo dapat yung sabihan, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Doon ka sa dagat-dagatang apoy. Yun yung pinakamasakit na rejection. But because Christ was rejected on the cross, at that point sa kanyang buhay, na tinatawag niya ang Ama sa langit, ngunit hindi po siya pinakinggan at siya po'y iniwan. Yan po ang isa sa layunin. Bakit siya ipinanganak sa mundong ito? And to understand that we are accepted because Christ was rejected ay ang diwa ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kung atin po pagbubulayan ang pagtakwil sa Panginoong Jesucristo, maalala natin, ang buhay Kristiyano ay hindi magiging madali. No one is greater than our Master. Kung si Kristo ay itinakwil, tayo bilang kanyang tagasunod ay itatakwil din. May mga pagkakataon po na tayo po ay will be rejected or tatakwil din dahil sa ating pananampalataya. Tatakwil ka ng iyong kamag-anak, ng iyong mga kaibigan, ng mga tao sa kapaligiran dahil ikaw ay sumusunod kay Kristo. At sabi naman ni Jesus yan, di ba? No? Kahit yung kamag-anak mo, kahit yung mga kaibigan mo, kahit yung mga nasa kapaligiran mo, pag ikay sumunod kay Kristo, iiwanan ka ng mga yan, itatakwil ka ng mga yan. Pero huwag kang malungkot. Sabi niya kay Peter, di ba? Kasi kung mawawala man sila at itatakwil ka, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang pagtanggap ng Ama sa langit sa araw ng paghuhukom. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Maaaring hindi ka paboritong anak, masakit, rejection,
Maaaring hindi ka natanggap sa iyong pinapangarap na trabaho, masakit, rejection. Maaaring iniwan ka ng iyong asawa, ng iyong kaibigan, ng iyong mga malalapit sa iyo. Masakit. Pero alalahanin natin that on the day of judgment, ang banal na Diyos sa araw ng pag-uukom ay hindi ka itatakwil. Bakit? Kasi naitakwil niya ng kanyang anak upang ikaw ay tanggapin sa kanyang walang hanggang presensya ng kagalakan. At ang kapanganakan po ng Panginoong Jesucristo ay tinatawag po tayo ngayon na muling pagbulayan po natin na yung cost of rejection na ating mararamdaman sa mundong ito ay may kapalit pong yan walang hanggang pagpapala sa pagtanggap ng ating Ama sa langit dahil po lamang sa ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, ay dumanas ng pagdurusa ng pagtakwil na nararapat sa atin, ngunit kanyang binata o pinagbayaran. Yun po yung unang puntos. Jesus was born to suffer our rejection. Ipinanganak ang Panginoong Jesucristo upang pagdusahan ang pagtakwil sa atin. Pangalawa po, Jesus was born to suffer our sorrows, o sa Tagalog po ay kalumbayan, kalungkutan o pagdadalamhati. Isaiah 53 verse 4, kung may Bible po kayo. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Griefs and sorrows. Mga tinatawag po natin na pagdadalamhati at mga kalungkutan sa ating buhay. Bakit ipinanganak ang Panginoong Jesucristo? Hindi siya naparito upang upang humanap ng good time. Hindi upang mag-Christmas party, o hindi tumanggap ng Christmas bonus, o kung ano pa man pong kasiyahan. Hindi siya nagpunta dito upang magsaya. Sabi nga, He is a man of sorrows. Nagpunta po siya dito upang upang batahin ang lahat ng ating kalungkutan. I'm not saying po na hindi na tayo dapat magsaya. Hindi po yun ang sinasabi ko. Pero yung kasiyahan po na itinuturo dito ay isang kasiyahan na ang pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kasi merong pagwa-warning sa Bible na kasalanan po yung walang taros na kasiyahan. Di ba? So, dito po ay ang pinapakita sa atin tunay na kasiyahan dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagdalamhati para sa atin. Kaya nga, maganda yung quote. Nakalimutan ko sino nag-quote, si J.C. Ryle ba yun? Kaya maganda yung quote na the goal of life is not to be happy but to be holy. Po. Kaya nga po, sabi dito, ang Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng pagdadalamhati natin. Naranasan niya yung dalamhati ng mga may sakit. Naranasan niya yung dalamhati ng magutom at maging rukha o mahirap. Naranasan niya yung pagdadalamhati ng mga inaalihan ng masamang spirito. Nakita niya yung kalagayan ng tao and he felt compassion. Naranasan niya po na siya ay pag-usigin. So ano pong sinasabi dito? Naranasan niya yung mga pagdurusa o yung tinatawag nating mga kalumbayan at dalamhati, yung mga tinatawag din po na slander o hindi tama o patas na mga komento sa kanya. Naranasan niya po yung tinatawag na kalumbayan o yung dalamhati sa mga huwad na mga akusasyon sa kanya at yung hindi po patas na pagdiritis ng mga taong galit na galit sa kanya. Ibig sabihin lang po, itong puntos. Kung ikay nagdadalamhati, yung Diyos natin na nagkatawang tao ay nagdalamhati din po. Naranasan niya ano ang nararanasan ng isang nilikha na tao na kagaya po natin. Kaya ito yung propesiya ni Isaias. Siya ay ipinanganak upang maranasan ng ating mga pagdadalamhati. Matthew 9:35-37, when he saw the crowds, he felt compassion for them. He felt sorrow. Nakaranas po siya ng tinatawag na pagkalumbay sa nararanasan ng tao na kalumbayan dahil alam niya, ito po yung bigat ng kasalanan
Ito po yung epekto o sumpa ng kasalanan na inahihatid sa buhay ng tao. Kaya po bilang mga Kristiyano, paalala lang po, wala pong garantiya na kapag ikaw ay Kristiyano na, ay hindi ka na makakaranas ng kalumbayan. Did you know that the Prince of Preacher, si Charles Spurgeon mismo, ay may depression? Did you know that Elijah, a mighty man of God, felt depression? Kalumbayan na napakalalim. Wala pong exempted sa atin. Tayo po bilang mananampalataya at nandito pa po sa mundong ito lumalakad at tayo po ay nasa katawan pa pong ito na hindi pa perpekto, ay makakaranas po talaga tayo ng panlulupaypay at dalamhati. Ngunit ang kagandahan po, alam nyo, even si Jesus nakaranas siya ng dalamhati na napakatindi na nagpawis siya ng dugo. Saan nangyari yon? Sa Garden of Gethsemane. Basahin niyo po, yung sa Garden of Gethsemane. Matthew 26:38. Matthew 26:38. Sabi niya sa mga disciples, samahan niyo kung mag-pray dahil matinding pagdadalamhati yung kanyang nararanasan. Meron na ba ditong sa sobrang lungkot, lumbay, panlulupaypay, ay nagpawis ng dugo? Meron na po ba? Parang hindi pa natin naabot yung level na yun ng pagdadalamhati. Ngunit butil-butil ng dugo ang ipinawis ng Panginoong Hesus because of His great sorrow. Kaya nga tinatawag siya na man of sorrows. Minsan may mga pag-conversation tayo sa Panginoon, no? Sabi natin na minsan, hindi maiwasan Ang bigat naman ng problemang ito, Lord. Parang hindi ko kakayanin. Parang hindi mo ko naiintindihan. Pero kung iisipin nyo, may nakakaintindi ba kay Jesus sa kanyang sorrow na naranasan to the point na nagpawis siya ng dugo? I think wala pa sa kasaysayan ng sangkatauhan na nagpawis ng dugo dahil sa matinding kalumbayan. Kaya nga sa Isaiah sinabi doon that He is a man of sorrows. Lahat ng dalamhati ng mundo ay kanyang binata. At sa gabing iyon, bilang nasa katawang tao, alam niya yung horrors, alam niya yung brutality, alam niya yung bigat ng kasalanan at ng kabayaran na ito na ipapataw sa kanya. Ilang oras na lang, nakaranas siya ng matinding sorrow na siya'y nagpawis ng dugo. Kaya ng mga Kristiyano, paalala po na walang garantiya. Maging ang Panginoong Jesucristo hindi binigyan ng garantiya na pag siya'y nagkatawang tao, since anak ka naman ng Diyos, exempted ka sa sorrow, wala pong ganon. Kaya nagpunta ang Panginoong Jesucristo dito, hindi upang magsiya, kundi makidalamhati sa atin. And bilang Kristiyano, we are not exempted from sorrow. We would still experience many kinds of sorrow and grief in this world. However, napakahalaga po na ating maintindihan ng ating Panginoon ay nagkaroon ng matinding dalamhati kagaya natin dahil ang dahilan nito po ay upang magkaroon tayo ng walang hanggang kagalakan. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay ang magiging kaaliwan po natin that everything about sorrow sa mundong ito is temporary. Meron tayong kagalakan na malalim na nakakanasan natin sa mundong ito. Alam niyo klaseng kagalakan yun? Tayo bilang Kristiyano, pag kakaroon ng problema o nagdadalamhati po tayo, hindi tayo nananatili doon. Pag na-remind tayo ng gospel, may kasiyahan. Hindi kasiyahan na tatawa ka ng tatawa, na halos mapupunit na yung bibig mo, kakatawa. Hindi kagaya nung parang kasiyahan ng mga naglalasing, o yung mga, hindi kasing ganon, kundi napakalalim na kagalakan na halos hindi sa emosyon, kundi isang garantiya na ang mga bagay nito ay pansamantala lamang, sa kabila nito ay mayroong tunay na kagalakan ako ngayon na mararanasan ko ng walang humpay
pagdating ni Kristo. So yun po yung dahilan bakit pinanganak ang Panginoong Hesus upang maranasan ang ating pagdadalamhati at kunin ito at palitan ng walang hanggang kagalakan na meron ka ngayon na walang kumpay mong mararanasan pag ikaw ay nasa Kanya ng presensya. Kaya ang kapanganakan ng Panginoong Kristo ay kaaliwan sa atin, knowing that our Savior understands and sympathizes with all our griefs and sorrows because He experienced it for our sake. Naranasan niya ito para sa ating kapakanan, kaya isa pong kaaliwan sa atin na malaman na nauunawaan at nakikisimpatiya ang Panginoong Hesus sa atin. Hindi po pinangako ng Panginoong Hesus na tatanggalin niya ang ating mga kalumbayan, ngunit pinangako niya na sasamahan niya tayo hanggang wakas, hanggang sa matapos ang mga pansamantalang kalumbayan ito at atin maranasan ang walang hanggang kagalakan sa Kanya. Pangalawang puntos po, una, ang Panginoong Hesus ay ipinanganak upang magdusa ng ating pagtakwil. At ikalawa po, ang Panginoong Hesus ay ipinanganak upang Kanyang maranasan o pagdusahan ang ating kalumbayan. And finally, in verse 5, samahan niyo po ako in verse 5. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Ito yung dahilan kung bakit siya namatay, no? Upon Him was the chastisement that brought us peace, kapayapaan, and His wounds, and by His wounds, with His wounds, we are healed. Jesus was born to suffer our death. Panginoong Jesucristo ay pinanganak upang pagdusa ng ating kamatayan. Ito, lagi niyo na naririnig po ito. Ba't nagkatawang taong Panginoong Jesucristo upang mamatay? Kasi bilang Diyos, siya ay walang hanggan at di mamamatay. Kaya po siya ay pumasok sa atin pong mundong ito na merong katawang tao upang siya ay mamatay. Jesus was born to suffer our death. And this is the third and most crucial aspect of this passage. Nagpunta ang Panginoong Hesus dito upang siya po ay magdusa at mamatay para sa ating kapakanan, para sa kapakanan ng mga makasalanan. Sabi doon, He was pierced for our transgression and crushed for our iniquities. Isipin niyo to, no? Ang galing, no? Ako namamangha dito eh. Centuries later pa bago ipanganak ang Panginoong Hesus. Pero napaka-specific ni Isaiah, pierced. Siya ay tinusok. 1, 2, 3, 4. Hindi po siya isang maaaring si Isaiah, hindi niya din lubusang naintindihan to. Pero yung Holy Spirit nag-lead sa kanya to write this. I believe hindi ito lubusang naintindihan din ni Isaiah eh. Hindi alam ni Isaiah ang nativity story. Hindi niya alam yon. Hindi niya alam yung alam natin ngayon sa Luke na magse-census, tapos may ikakasal na si Joseph at si Mary, virgin si Mary, pero nilimliman ng hindi alam ng mga prophets ito. Alam niyo ba yan? Hindi nila alam to. Kasi ilang daan o probably 1,000 taon pa bago mangyari yon. And yet nasulat dito, napaka-specific, He was pierced and crushed. Bago siya dalhin sa krus ng Kalbaryo, siya po'y binugbog. Hindi na siya ma-recognize. Sabi nga ni Josephus, yung lashes, di ba may sima yon? Punit-punit siya. Kaya nga pag binabreak natin yung bread, kaya sabi sa Acts 2:42, the breaking of the bread, picture yun eh. Na naglasog-lasog yung katawan ng Panginoong Jesucristo, prophesied by Isaiah, nakaka-amaze, thousands of years before, at yun yung alam natin na naging kamatayan ng Panginoong Jesucristo. He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Para ano? Magkaroon tayo ng peace and healing. Magkaroon po tayo ng kapayapaan, at magkaroon po tayo ng kagalingan. At ito yung isa sa mga layunin
Bakit nagpunta ang Panginoong Kristo dito? He was born to suffer our debts. At yung talata pong ito, it speaks directly ng kanyang crucifixion and his death on the cross. Kaya namatay ang Panginoong Hesus. Bago mo na yun. Kaya siya ipinanganak upang siya ay mamatay. At siya'y namatay upang magkaroon tayo ng kapayapaan at ng kagalingan. Ang kapayapaan pong ito is not absence of trouble in our lives. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, yung peace na alam ng mundo ay yung walang problema. No? Na walang nag-aaway, walang kakulangan, wala kang iniisip-isip, peace. Hindi yun. Ang peace na sinasabi po dito ay magkaroon tayo na ng kapayapaan sa Diyos. Dahil itinuring tayong kaaway nang tayo nagkasala. Kaya ngayon ang tao at ang Diyos ay magkaaway, yung mga wala kay Kristo. Ngunit ang Panginoong Kristo ang namagitan upang pagbatiin, magkaroon ng peace between the holy God and the sinful man, magkaroon ng peace. Yun po yung kapayapaan sinasabi dito. Kaya di ba pag mga Christmas song, peace, peace on earth, yun yung peace na yun. Yung peace na sinasabi dito ay yung buhay, hindi po ito yung buhay na wala pong problema. Kundi ito po yung buhay na ikaw ngayon ay meron ng pakikipagkasundo sa Diyos. Na sa araw ng paghuhukom, wala ka ng agam-agam, may kapayapaan ka na hindi hatol ng kamatayan ang ipapataw sa iyo, kundi hatol ng buhay na walang hanggan. Si Kristo po, yung nabugbog, napatay sa krus ng Kalbaryo, kaya yung puot ng Diyos ay nawala sa atin. At dahil diyan, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at sa pagitan po ng tao. Sa pagitan ng banal na Diyos, na mayroon pong puot sa kasalanan na kanyang ibubu sa araw ng paghuhukom, at sa tao po na makasalanan, wala na po yung tinatawag na alitan, kundi may kapayapaan na sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya ang Panginoong Hesus, He was pierced, He was crushed, para ano? Para sa kapayapaan po natin. At itong uri ng kapayapaan na ito, ang magbibigay lamang sa ng kapayapaan sa gitna ng problema. Yung kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao na meron na tayo ngayon, hindi na tayo kaaway ng Diyos, ama na natin siya at anak na tayo. Yung kapayapaan na meron kang yon ay siyang kapayapaan din na magbibigay sa'yo bilang Kristiyano sa gitna ng problema. Kasi kung iisipin mo, yung pong pinakamalaking problema ay nasolusyonan na, magkakaroon ako ng kapayapaan ngayon na lahat ng problema sa mundong ito ay pansamantala lamang. No matter what, meron akong peace sa Diyos. At yan ang magresulta sa kapayapaan o peace in the midst of trials and tribulation. At pangalawa, sabi ni Isaiah, hindi lang peace, kundi healing, kagalingan. At ang dinalang kagalingan dito ng Panginoong Kristo dahil sa kanya pong kamatayan, hindi po ito yung absence of sickness. Hindi po exempted ang Kristiyano sa mga tinatawag po nating mga karamdaman. Ang sinasabi po ditong kagalingan ay kagalingan ng ating kaluluwa. Yung kagalingan po ng ating kaluluwa, na kung saan dati ay matigas laban sa Diyos, ngayon po ay meron na siyang pagpapasakop sa Diyos. Yung kasalanan po ay sakit na kung saan ay tinanggal ng Diyos sa ating buhay. At ang kasalanan po ito, ang pinakamatindi pong virus, pinakamatindi po na sakit ito. Dahil bakit? Ang dulot po nito ay kamatayang walang hanggan din. Hindi po namamatay ang virus ito hanggang kabilang buhay ay dala-dala po ang epekto ng virus ng kasalanan. Ngunit ang antidote o ang tinatawag po na lunas o gamot dito ay walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay nagkaroon po tayo ng kagalingan pang kaluluwa. Kaya yung peace and healing na sinasabi ko yan, hindi ko pa sinasabi na kaya ng hindi kaya ng Diyos magpagaling. Sabi ng Diyos ko, hindi lang kahulugan ng Kristo. Sa kapangyarihan po at kagunin ng Diyos ay kaya na tayo pagaling.
bagay po na ay meron pong ginagawa ang Diyos sa likod nito. Meron pong dahilan ng Diyos na napakaganda. Kung hindi man doon, kung bigyan tayo ng kagalingan pang physical, ang importante ay meron tayong kagalingan pang spiritual sa dulot ng kamatayan ni Kristo. Kaya ang walang hanggang pong kapayapaan at kagalingan na ito ay mararanasan lamang natin dahil sa ipinanganak ang Panginoong Kristo. Kung saan ang dahilan nito ay upang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Tatlong bagay po na huwag mawagi sa ating kaisipan. As we celebrate, kanya-kanya po tayong ways or kaparaanan upang paano natin extend yung holiday season pong ito. And hopefully, ang tatlong bagay pong ito ay maalala po natin. Kaya ang challenge po sa atin is let us reflect on the full meaning of Christ birth or coming unto us. Masaya po ang magiging mga ilang araw na darating nagkakaroon ng mga kasiyahan. Pero let us just make sure na hindi po superficial o hindi po surface level lamang ng kasiyahan na meron tayo. Maraming fun games, mga tawag po na kainan, maraming cake gift, maraming regalo, pero tandaan po natin na lahat ng ito ay sa tradisyon lang. Ang mahalaga po sa atin ay ang tunay na pagpapala ngayon po. Ang araw ito ay ang pagkaunawa natin bakit ipinanganak ang Panginoon sa Kristo. And as we celebrate the birth of Christ, huwag natin kakalimutan na ibahagi din po siya sa ating kapwa. Isa pong idea, yung mga iregalo nyo, hindi nyo ng sarap. Samahan nyo ng sarap. Hindi yung iregalo nyo, pagkain lang na nagamit, matitira po, ubus yan. Pero yung katotohanan na nakasulat nyo sa sarap, ay isang bagay po, yun yung tunay na regalo.